Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ng channel mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Margie, part-time teacher, at nais ko po na ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigan na si Luisa. Hindi niya ito tunay na pangalan kagaya ko para maprotektahan namin ang pribado naming buhay. Nagsimula ang kwento noong nagturo kami ng cheerleading sa mga estudyante sa paaralang sekundarya sa Botolan, Zambales. Pinakiusapan at inalok naman kami ng maayos na halaga ng pera ng guro para magturo sa mga estudyante sa sekundarya. Kaya naman pumayag na kami at nagtiyaga kami magturo nun. Isang gabi, natagalan kami ni Luisa sa paaralan dahil sa puspusan naming pag-iensayo sa mga estudyante sa nalalapit na intramurals. Medyo napapagod na rin kami sa sunod-sunod na araw na pag-iensayo pero binigay pa rin namin ang buong oras sa mga kabataan. Naunang umuwi ang mga estudyante dahil nagligpit pa kami ng aming mga kagamitan. Pasado 8:00 na noon ng gabi at naiwan kami ni Luisa na naglalakad palabas ng silid-aralan na ito, kung saan nilak ng janitor ang mga gate sa bawat building. Habang naglalakad kami, nararamdaman namin ang manakanakang hangin sa paligid pero may kasama pa rin na maalinsangang panahon. Kabilugan ng buwan, nakaka-relax na pagmasdan ang katahimikan ng gabi. Nag-umpisa na ang summer season at talagang nararamdaman na namin ang matinding alimpuyo ng init. Nakalagpas kami sa kawayanan nun. Sumapit na kami sa gate at inakala namin na kami lang dalawa ang matatagpuan sa lugar na yon. Pero nagkakamali kami. Akala ko noon ay isang estudyante ang natatanaw naming babae sa hindi kalayuan pero nang mapagmasdan ko ng mabuti ang babae, napansin ko na ibang tao siya. Babae na nakasuot ng matingkad na kamiseta at nagtataglay ng mapupula at mga nanlilisik na mga mata. Lumalapit siya sa aming direksyon, Sir Seth. Sino naman kaya yung naturang babae? Anong ginagawa niya sa paaralan sa ganong oras? Tanong ko sa sarili ko noon. Nagtataka ako pero may konting kilabot ang namutawi sa aking diwa. Habang lumalapit sa amin ang naturang babae ay hindi namin mapigilang matakot at kumapit sa isa't isa. Pero nawala ang aming agam-agam ng mapagmasdan naming mabuti ang kanyang kabuuan. Isa siyang maganda at kaakit-akit na babae pero marumi ang kanyang muka. Basa ang buhok. Balak sana namin siyang tanungin kung anong ginagawa niya sa paaralan sa ganong oras pero napagtanto namin na parang may hindi tama dahil napansin namin na magulo ang buhok niya. Marurumi at punit-punit ang kanyang kasuotan. Nagmukha siyang kahabag-habag na pulubi kaya lalo kaming naguluhan at nangilabot mula sa aming kinatatayuan. At ang lalo pang nagpatindig sa aming balahibo ay ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Naging malupit at madilim ang kanyang mga mata at may mga mansya ng dugo ang damit niya noon. Habang pinapanood namin ni Luisa kung anong ginagawa ng babae ay bigla na lamang siyang ngumisi at kumagat labi sa aming direksyon. Doon ay namilog ang aking mga mata dahil pakiramdam ko ay tila natatakam siya sa aming dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Lalong nagngangalit ang nanlilisik niyang mga mata nun. Tinubuan siya ng mahabang tuka
gayon din ang malalaking pakpak at talagang humaba at tumulis ang mga kuko niya sa paa at kamay. Nagmukha siyang malaki at mabalbong ibon. Nangilabot ako noon. Noon lamang ako nakakita ng ganong uri ng nilalang sa buong buhay ko. Sa puntong yon ay talagang nagimbal ang aming diwa at hindi namin makontrol ang matinding pagtibok ng aming puso. Rumihistro sa isip namin ang tumakbo. At ganun nga ang ginawa namin. Nagmamadali kaming lumabas ng gate at buong lakas na nagsisisigaw. Palingali nga kami sa paligid at mukha namang hindi na kami nasundan ng naturang babae, pero paglingon namin nun, napansin naming lumilipad siya sa itaas at tila hinahanap niya kami, kaya humanap naman kami ng mapagkukublian. Nagtago kami sa likuran ng punong kahoy kung saan may dalawang nakaharang na malapad na kahoy. Tinakpan namin ang aming mga bibig hanggang sa may natanaw kaming lalaking naglalakad sa daan. Nagulantang siya nang mapansin ng malaking ibong bubulusok mula sa ere nun. Dinagit siya nito gamit ang mahaba at matutulis na mga kuko. Pagkatapos ay pumapagaspas sa ere at pinagtutuka ang sumisigaw na lalaki. Pumaikot sa kalangitan ang naturang malaking ibon na yon, habang ang lalaki ay duguan na nanlalaban. Pero hindi siya makatakas sa mahihigpit na pagkakahawak nito sa kanya. Hindi nagtagal at biglang naglaho sila sa maiitim na ulap. Naligo kami sa pawis at ramdam ko ang panginginig ng kalamnan at tuhod ni Luisa. Para naman kaming maiihi at mapapadumi sa sobrang kaba at takot noon. Noon lamang ako nakakita ng ganong uri ng malaking ibon na dumudukot ng mga tao. Pagkatapos namin masaksiyan ang kagilagilalas at makapigil hiningang pangyayari, naglakad kami patungo sa aming barangay na malapit lamang sa paaralan. Hindi pa rin ako makahinga ng maluwag at talagang natutuliro ang isip ko sa bilis ng mga pangyayari noon. Kinontrol naming dalawa ang panginginig at pangangatog ng aming mga tuhod dahil siguradong malaking gulo ang magaganap kung malalaman ng aming mga magulang ang nakaengkwentro namin sa loob ng paaralan na yon. Nang makabawi na kami sa sobrang takot kahit papano, ay nawala na rin ang pangangatal ng aming mga labi. Bumalik na rin sa normal ang kulay ng aming mga balat. Sa puntong yon ay saka pa lamang kami nagpaalam sa isa't isa. Nagtungo ako sa aming bahay at eksaktong naghahapunan noon ang aking pamilya. Kaya naman mabilis na rin akong sumalo sa kanila sa pagkainan. Hindi ako nagpahalata at nakayukod ako na nagmano sa mga magulang ko. Hindi ako masyadong makaharap sa kanila dahil hindi ko kayang magkunwari ng maayos ang kondisyon ko dahil pinipilit ko pa rin na paglabanin ang panginginig ng aking mga kamay. Tahimik lamang akong kumakain. Sumubo ako ng masarap na ulam habang humihigop ako ng mainit na sabaw mula sa nilagang baboy. Nang bigla akong mapansin ng aking panganay na kapatid na si Ate Connie. Nalubos ko na ikinagulat. Sinipat at inobserbahan muna niya ako bago niya ako tinanong kung bakit ako namumutla at kung meron ba akong sakit noon. Sa sobrang pagkataranta at gulat, nabitiwan ko ang hawak kong kutsara at bumagsak yun sa may sahig. Dali-dali kong pinulot ang kutsara at tuluyan na akong tumingin sa mga mata ng aking kapatid noon. Nagsinungaling ako. Nabanggit ko sa kanya na marahil ay dala lamang yun ang pagod at pressure sa pagtuturo sa mga kabataan sa nalalapit na intramurals.
Bahagya akong ngumiti para matakpan ang hindi maipaliwanag na takot at pag-aalala sa aking mukha. Pero hindi ko nakumbinsi ang aking nanay dahil nahuli ko siyang titig na titig sa akin at bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Tinanong niya ako kung nakakasigurado ba ako sa mga sinasabi ko at inutusan pa niya akong magpunas ng pawis dahil nagbubutil-butil ang pawis ko sa noo. Senyales na talagang nagsisinungaling ako sa kanila. Napangiti ako at pasimple na kinuha ko ang aking panyo sa bulsa. Idinampi yun sa aking noo para pahirin ang matinding pawis na yun. Naiilang ako pero sinikap ko na matapos sa pagkain bago ako nagpaalam sa aking mga magulang na magtutungo na ako sa silid tulugan para makapagpahinga. Pero ang totoo, hindi ko sila matagalang kausapin. Nakakatiyak ako na uungkatin nila ang kakaibang kinikilos ko dahil tila may kinatatakutan ako ng mga oras na yon. Totoo naman. Nang makarating ako sa loob ng aking kwarto ay nagtungo ako sa cabinet. Nagpalit ako ng damit at pagkatapos ay naglinis ng katawan sa banyo. Makalipas ang ilang sandali, nakahinga ako ng maayos. Kahit papano ay napawi ang kaba at tensyon na nararamdaman ko. Umupo ako sa kama at pinagnilayan ng mga pangyayari hanggang sa naisipan ko na tumawag sa telepono at kontakin si Luisa. Matagal ko nang hinihintay na sumagot sa kabilang linya ang aking kaibigan hanggang sa lumipas ang ilang sandali at naulinagan ko na ang aking boses. Kinamusta ko siya at tinanong kung hindi siya pinagdudahan ng kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi noon. Tumugon naman siya na nasa mabuti siyang kalagayan pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa amin. Inisip niya na baka namamalikmata lamang kaming dalawa. Pero sa tuwing nakikita niya sa kanyang diwa ang kaanyuan ng aswang, ay talagang kinikilabutan umano siya ng gusto nun. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Kahit ako, naguguluhan din dahil hindi ko malaman kung ano ang dapat kong paniwalaan. Sa dami na nangyari ay talagang puno na ako ng kaguluhan at hindi ako makatiyak kung paano ipapaliwanag ang lahat base sa nakita namin. Bumawi ako at binala ko na baguhin ang paksang pinag-uusapan namin ni Luisa pero biglang may bumara sa kabilang linya. May gumagaragal na tinig hanggang sa tuluyang naputol ang aming pag-uusap noon. Ibinaba ko ang telepono. Saglit akong nanlamig. Biglang may kung anong takot ang sumiklab sa buong sistema ko kaya hindi na ako umulit na makipag-usap sa kanya. Humiga ako sa kama. Sobrang antok at naisipan ko matulog noon. Pero naalimpungatan ako ng mga bandang 12:00. Nakaramdam ako ng kakaibang mabigat sa aking dibdib. May kung anong bagay ang nakapatong sa aking dibdib noon. Hindi ako mapalagay sa aking pagkakatulog. Idinilat ko ang aking mga mata. At ganun na lang ang ikinagulat ko nang matagpuan ang maganda pero gusgusing babae na yumayakap sa dibdib ko noon. Humihikbi ito at tila may mahalaga siyang pakay sa akin. Umangat ng tingin ng babae at nakita ko na namumugto ang kanyang mga namumulang mga mata. Nangingilabot ako at hindi ako masyadong makagalaw sa sobrang takot. Napapangiwi ako at hindi ko malaman kung anong dapat gawin. Tiningnan niya akong mabuti at napansin ko ang pait at pagdurusa sa kanyang nakakahabag na mukha. Humihikbi siyang humihingi sa akin ng tulong.
Paulit-ulit niya yung sinasambit habang namimilipit siya. Nagmamakaawa. Naguluhan ako at hindi ko maintindihan kung bakit siya humihingi ng tulong sa akin. Tinanong ko siya kung anong klaseng tulong ang maibibigay ko sa kanya. Kinakabahan na ako noon. Nahihirapan akong gumalaw dahil nakapatong siya sa may ibabaw ko. Makalipas ang ilang sandali, tumigil siya sa paghingi sa akin ng tulong. Unti-unti siyang humarap. Nanlisik lalo ang mga mata at nakita ko ang kakaibang puot na namatawi sa ekspresyon ng mukha niya. Walang ano-ano ay bigla niya akong sinakal. Sinikap ko na magpumiglas at hawakan ng kanyang malalamig na mga kamay. Dinilaan niya ako. Para bang gustong-gusto niya akong kainin nun. Galit na galit siyang nakatitig sa akin. Punong-puno ng paghihiganti at pagsusumamo ang kanyang tinig. Nagliliyab ang mga nanlilisik niyang mga mata at tinubuan na naman siya ng malaking tukha. Gayon din ang matutulis na pangil at matitipunong pakpak. Namimilog ang aking mga mata at hindi ako makahinga nun. Pinilit ko na manlaban pero malakas ang puwersa niya. Dumudula sa mga daliri ko sa kanyang mahihigpit na mga kamay. Nagdidiliryo na ako at talagang hindi ko na mapigilang mawalan ng hangin sa aking dibdib. Hindi nagtagal, bigla siyang sumuka ng dugo na nagmantsa sa aking kasuotan. Sumirit sa aking mukha. Napapikit ako dahil talagang malapit na akong maubusan ng hangin sa katawan. Sumandaling naghari ang katahimikan at mabilis na idinilat ko ang aking mga mata noon. Nagsisisigaw ako hanggang sa tuluyang makabangon sa higaan. Basang-basa ang unan ko ng laway at mga luha. Naalarma ako at nagpalinga-linga sa bawat sulok ng aking silid-tulugan. Pero nawala ang naturang babae na gustong pumatay sa akin. Nang matiyak ko, naguni-guni ko lamang ang lahat. Saka ako humagulgol ng pag-iyak noon. Kasabay noon ang pagpasok ng aking nanay at ate sa loob ng kwarto ko. Pagkakita ko sa kanila, niyakap ko sila ng mahigpit. Tinanong nila akong dalawa kung anong nangyari at kung bakit ako umiiyak. Kaya wala na akong ibang pinagpilian. Isiniwalat ko sa kanila ang buong katotohanan pero hindi kaagad naniwala sa akin ang panganay kong kapatid. Nabanggit niya sa akin na baka dala lamang ng pagod at pressure ang nakapagdulot sa akin ng matinding hallucination noon. Kaya naman kamuntik na kaming magtalo. Hanggang sa huli, nakumbinsi ko na rin siya. Pinakalma nila ako at sabay-sabay kaming nanalangin sa altar ng aming bahay. Nabigyan naman ako ng kapanatagan ng loob at gumaan ang pakiramdam ko kaya nakatulog na rin ako ng mahimbing noon. Alauna ng madaling araw, nagising ako sa malalakas na kalabog na nagmumula sa labas ng bahay. Binuksan ko ang bintana pero wala naman akong makitang kakaiba noon. Dala siguro ng kuryosidad dahil may kung anong ingay ang palakas ng palakas na dumadagundong na hindi ko maunawaan. Parang may sinong gustong sumira sa bahay namin. Naisip ko na may magnanakaw pero nanigurado na muna ako sa aking mga narinig. Binuksan ko ang ilaw sa sala at maingat na tinahak ko ang daan patungo sa pinto na yon. Nanigurado pa ako at nakakita ako ng malaking kutsilyo sa may lamesa sa sala. Bago ako bumalik sa may pinto at pinihit ko ang doorknob. At pagkalabas ko ng bahay ay sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin.
Sumulyap-sulyap ako sa paligid pero wala akong makitang tao. Pero may malalakas na pagaspas ng pakpak na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Pag-akyat ko ng tingin, namataan ko ang malaking ibon na patungo sa aking direksyon. Nanginig ako sa takot at nagmamadaling tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pero nakaramdam ako ng kung ano sa aking kanang balikat. Nagpumiglas ako at nakipaglaban ng puwersa nun na tila bang may nakasabit doon. Nagsusumigaw na ako at humingi ng tulong nang biglang magsipaglabasan yung pamilya ko at kitang-kita nila ako noon. Isang malaking ibon ng yung isang kamay ay nakadapo sa balikat ko at pilit siyang lumilipad na para bang dadagitin ako. Pinagtulungan nila akong mahila papasok sa loob ng bahay. Mabuti na lamang at kinuha ng aking kapatid ang hawak ko na kutsilyo. Pinagsasaksak ang kamay o kung anong paa ng naturang ibon na yon. Kaya madali niya akong nabitiwan. Pumapagas pa siya paitaas. Lumayo at hindi na bumalik pa. Niyakap ako ng mahigpit ng aking mga magulang at pagkatapos ay dali-dali kaming nagtungo sa loob ng bahay. Kinabukasan ay nakausap ko si Luisa at laking gulat ko na ikinuwento niya na may malaking ibon na dumungaw sa kanyang bintana sa nagdaang gabi. Nanigas mula sa kinauupuan si Luisa pero hindi niya binuksan ang bintana. Nagdasal siya ng taimtim. Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo patungo sa kanyang pamilya sa kabilang silid nun. Nakakatiyak siya na ang malaking ibon na yon, yun din mismo ang babaeng nakainkwentro namin na malapit sa gate ng paaralan. Nagdesisyon kami ng aking pamilya kasama si Luisa na magtungo sa isang magaling na albularyo na nakatira sa may tabi ng bundok. Kilala din siya sa pagiging tagapamuksa ng aswang at iba pang masasamang elemento. Kaya nang matagpuan namin siya sa kanyang maliit na kubo ay isiniwalat ko sa kanya ang karanasan ko. Gayon din ng kaibigan ko na si Luisa. Ukol sa isang malaking ibon na gumala sa paaralan noong nagdaang gabi. Inilarawan ko ang itsura ng naturang nilalang at agad naman siyang nakilala ng albularyo. Isa umanong ek-ek ang babae. Uri ng aswang na nagbabalat kayong ordinaryong tao sa umaga at nagiging malaking ibon tuwing sumasapit ang gabi. Lumilipad ito para makahanap ng mga tao na gusto nilang kainin. Hindi lamang basta normal na tao ang nais nilang biktimahin nun. Kumakain din sila ng mga bagong panganak na sanggol. Kaya dapat lamang na mag-ingat sa tuwing umaatake sila sa gabi. Binigyan kami ng mga pangontra kung sakali mang bumalik ang nilalang. Pinayuhan kami na wag nang gumala sa kalaliman ng gabi, lalo pat nag-iisa kaming matatagpuan sa kalsada. Malakas daw kasi ang pang-amoy ng mga ganong nilalang kaya madali nilang madadagit ang kanilang mga biktima. Pagkatapos namin magtungo sa albularyo ay hinding-hindi na kami binalikan ng aswang. Marahil ay natakot na rin siya sa mga pangontrang ibinigay sa amin ng albularyo. Hindi na rin kami bumalik ng aking kaibigan sa paaralan para magturo ng sayaw. Umanap na kami ng maayos at permanenteng trabaho. Pinili naming magtrabaho sa umaga at hindi kami nagpapaabot ng gabi sa daan sa trauma na inabot namin sa nilalang na yon. Sa kasalukuyan, ganap na akong midwife at kapiling ko ang aking pamilya sa probinsya, gayon din ang aking mga magulang. Samantalang si Luisa naman ay bumuo na rin ng pamilya sa Pangasinan at madalang na rin siyang bumisita sa amin. Nagkakausap at nagkakakontakan na lamang kami sa pamamagitan ng cellphone. Dito po nagtatapos ang karanasan namin ni Luisa.
sa isang malaking ibon na kamuntik ng dumagit at pumatay sa amin.